sama-sama tayong magiging saksi. Mga kapuso, bago sa saksi, mahigit 800 bank account ang nadagdag sa mga pina-freeze ng Court of Appeals ayon sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Kaugnay pa rin ito sa investigasyon sa maanumalyang flood control project. At bukod sa mga bank account, kasama rin sa freeze order ang 12 e-wallet, 24 na insurance policy, 81 sasakyan at 12 real estate properties. Sa pinakahuling tala ng Anti-Money Laundering Council, halos 3 bilyong piso na ang halaga ng assets na na-freeze mula na magsimula ang pagsisiyasat sa mga flood control project. Inaasahang darami pa yan habang lumalalim ang investigasyon. Iimbitahan sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sina dating Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co at dating House Speaker Martin Romualdez. Ay kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson, kung hindi sisipot si Co sa mga pagdinig, posibleng humantong ito sa paghahain ng arrest order laban sa kanya. Saksi, si Tina Pangiliban Perez. Nakikipag-ugnayan na si House Speaker Faustino Bogie III sa Department of Justice para sa agarang pagpapabalik sa bansa kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co. Kung hindi niya po ito masasagot at iiwasan niya, lalabas lamang po siyang guilty. So, mas mainam po na maipaliwanag niya ang kanyang side. Hindi pa malinaw kung nasaan ngayon si Co. Pero nauna nang lumabas sa mga ulat na wala na siya sa Amerika at umano'y nasa bansang Spain. Sinisimula na rin ng Ako Bicol Party List ang proseso sa pagpapalit kay Co. Ang kanilang third nominee na si Attorney John Almario Chan ang hahalili raw sa kanya. Tinanggap na kahapon ni Speaker D ang resignation ni Co. Kaya nawala na rin daw ng jurisdiction sa kanya ang House Ethics Committee kung saan naghain si Congressman Toby Tiangco ng ethics complaint laban sa kanya. Pero sa ilalim ng RA 1319 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, nakasaad na hindi pwedeng payagan ang sino mga opisyal ng gobyerno na magbitiw o magretiro sa gitna ng isang investigasyon o nakaambang kaso laban sa kanya para sa alinmang paglabag sa probisyon ng batas. Hinihingi namin ang tugon ng liderato ng Kamara ukol dito. Kung si Cebu 5th District Representative Duke Frasco ang tatanungin, hindi lang dapat si Co ang panagutin, kundi maging ang Ako Bicol Party List na anyay naging kasangkapan para maisakatuparan ang pag-aabuso. Dapat daw humarap din ang Ako Bicol Party List sa investigasyon, parusa at kung kinakailangan, diskwalifikasyon. Sabi naman ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr., bagamat hindi nagiging panangga ang resignation, nananatilian niyang walang bahid ang Ako Bicol Party List. Malinaw rin daw sa Party List System Act na hiwalay ang partido sa nominee at ang pagpaparusa sa party list dahil sa kasalanan ng isang nominee ay hindi lang paglabag sa batas, kundi pagbalewala sa mga bumoto rito. Sabi niya in due time, he will return and answer all the allegations. Remember, there are no pending cases yet. He's entitled to this presumption of innocence. Ayon naman kay DPWH Secretary Vince Dizon, 3 helicopter na mga kumpanyang konektado kay Co ang tinangkang ipa-deregister. Ibig sabihin, pinatatanggal ang 3 chopper sa National Register o tala ng mga aircraft sa bansa ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Ginagawa ito kung nawala, nasira o kung ibebenta at ililipat sa ibang may-ari o ibang bansa ang isang aircraft. Hindi mo maibebenta at hindi maibibigay, mabibigay ng gustong bumili nun kung hindi i-deregister sa Pilipinas. Ang maganda, napigilan natin yung pag-deregister. At may standing order na ang CAAP, nagahat ng air assets na in-identify natin, hindi pwedeng i-deregister. Ayon naman kay Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Panfilo Lacson, kung masusundan pa ang kanilang pagdinig ukol sa maanumalya umanong flood control projects, padadala nila ng imbitasyon si Co at si dating House Speaker Martin Romualdez. Kung hindi raw sisipot si Co, ipasasabpi na siya. At kung hindi pa rin siya darating sa pagdinig, i-issuehan na siya ng show cause order.
Kundi magiging sapat ang kanyang dahilan, maaari raw is-cite in contempt si Ko at pa-issuehan ng arrest order. Ang imbitasyon naman kay Romualdez, idaraan kay Speaker D bilang paggalang sa interparliamentary courtesy sa pagitan ng Senado at Kamara. Hinihintay ng komite ang mga development sa kaso bago magtakda ng susunod na pagdinig. Sinisikap namin makuha ang panig ni Ko at Romualdez tungkol dito. Ayon kay Senator Bato de la Rosa, maging ang minorya sa Senado, sang-ayon na ipakontempt si Ko kung hindi siya sisipot sa pagdinig. Flight means guilt? Ganun ba yun? Oo, kasi kung innocent ka, you have to fight for your innocence before anybody, any particular investigating agency. Harapin mo, bakit ka umalis? Bakit ka lumayas? May kasalanan ka ba? Kung magpumilit daw si Ko na magtago sa ibang bansa, baka raw mag-aya siya kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na inaresto sa Indonesia noong September 2024. Ang basehan noon ng pag-aresto kay Guo, ang arrest order ng Senado dahil sa ilang beses na di pagdalo ni Guo sa mga pagdinig. Wala pang warrant noon para sa iba pang mga kasong kinakaharap ni Guo kaugnay sa mga pogo. Arrest order coming from the Senate, not from the court that compelled her to be delivered back to the Philippines. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Gumugulong na investigasyon ng Department of Justice sa posibleng kaugnayan ni dating Speaker Martin Romualdez sa mga questionableng proyekto ng gobyerno. Saksi si Salim Marefran. Ipatatawag na ng Justice Department si Orly Gutesa, ang nagpakilalang security consultant ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico, at nagsabi sa Senado na naghahatid raw siya ng mali-maletang pera kay dating Speaker Martin Romualdez. Pero hindi pa alam sa ngayon ng DOJ kung nasaan siya. We have no contact. There has been no word from the Senate about Gutesa. So we're just hoping he's okay and that he can shed light on his affidavit. Hihingi namin ang address niya, so we will have the NBI send us a subpoena para malinaw to. Bahagi raw ito ng gumugulong ng investigasyon ng DOJ kay Romualdez. Kaya reaksyon ni Remulla sa sinabi ni Senador Chis Escudero na hindi raw iniimbestigahan ng dating speaker kaugnay ng mga anomalya sa DPWH. Hindi totoo yun. Pinag-aaralan na namin lahat yan, liability-wise. Kasi nga, Zaldico, as the chairman of operations, is well known as the speaker's choice. Alam natin yan. Giit pa ni Remulla, may case build-up na kay Romualdez at kung paano siya pumapasok sa mga anomalya sa flood control projects. May kasama siya sa mga tinitingnan natin talaga na meron pananagutan dito. Ano yan? Kaya pag diagram, yung ginagawa namin diagram, it's a complete diagram that we're trying to do to include everybody and what their role was. Wala tayong pagtatakpan, wala tayong itatago rito. Dagdag pa ni Remulla, wala raw personalan at mas lalong walang sisinuhin ang investigasyon. Ang nakataya rito, taong bayan na talagang yung bansa natin nakataya rito, hindi natin pwede pabayaan. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Romualdez. Pero dati na niyang sinabi na wala siyang kinalaman sa korupsyon sa mga flood control projects. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refran, ang inyong saksi. Sinabi ngayon ng abogado ng mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya na handa ang kanyang mga kliyente na ilantad ang lahat ng nalalaman nila sa isyu ng pangungumisyon sa mga flood control project. Kanina, humarap sa Independent Commission for Infrastructure ang mag-asawang Diskaya. Saksi si Joseph Moro. Naka-bulletproof vest si Pacifico Carly Diskaya II nang dumating sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure. Naroon din ang asawa niyang si Sara Diskaya. Morning, ma'am. Ma'am, are you also willing to return mga properties like Sila Price? 4 na oras ang itinagal ng pagdinig ng ICI. Sa mga pagdinig ng Senado, inamin ng mag-asawang Diskaya na nagbibigay sila ng komisyon sa mga politiko at mga taga-DPWH kapalit ng pag-award sa kanila ng kontrata.
Mula 2022, siyam sa kanilang mga kumpanya ang naka-corner ng 31 billion pesos na flood control projects na kinikwestiyon ngayon. Tumanggi magbigay ng komento si Sara hanggang sa makaalis sila sa ICI. Magre-return ka properties! Pero sabi ng abogado nila, handa nang isiwalat ng mag-asawa sa ICI ang lahat ng kanilang nalalaman. Ibinigay rin nila sa ICI ang ledger ng umano'y mga ibinayad sa dalawang individual na hindi muna nila kinilala. Bukod sa mga nabanggit na nilang pangalan sa Senado at sa Kongreso, may idadagdag pa raw silang mga pangalan. We will have a supplemental affidavit, so magdadagdag kami ng mga pangalan doon in due time. Dapat magtugma yung IB contract, number, kung anong araw, anong project yon, sino tumanggap, magkano porsyento, ganun yun eh. So, kaya nga tell all na kami, wala nang atrasan to. Sabi ng spouse si Kaya, enough is enough. Ano pa bang hinihingi yung sinseridad ng mag-asawa? Umaharap na ho kami. Lahat ho, binibigay na ho namin. May mga information that we have to verify as usual because as I mentioned before, kailangan talaga suriin at saka i-review ng mabuti yung mga information na sinishare nila o binibigay nila sa commission. Kaugnay naman sa pagsusoli ng mga ari-arian, sabi ng abogado ng mga Diskaya, Wala ho kami isusolin muna kasi na-freeze nga yung account eh. So, hindi pa ho namin pinag-uusapan yan. Siyempre, financially constrained sila ngayon. Pero wala ho, na-freeze yung mga bank accounts nila eh. So lahat? Lahat ng bank accounts nila. Lahat ng bank accounts nila na-freeze ng AMLAC. Wala pa kaming idea dyan. pinababalik ng ICI sa susunod na linggo ang mag-asawa. Simula na mag-hearing ang Independent Commission for Infrastructure o ICI, hindi pinapayagan ang media na masaksihan ang pagdinig. Sa mga resource person, as Executive Director nitong si Attorney Brian Hosaka, nalalaman ang naging takbo ng pagdinig. Closed door ang hearing ng ICI bilang pag-iingat para raw maiwasan ang trial by publicity at para hindi magamit ang komisyon sa anumang political agenda. Pero may mga nananawagang buksan sa publiko ang proseso. Sa isang Facebook post, hinimok ni Senador Kiko Pangilinan ng ICI na buksan ang pagdinig dahil napakahalaga ng transparency sa public accountability. Dagdag ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, sa paglalantad ng katiwalian, bawal ang tagu-taguan. Sabi naman ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, ang kawalan ng transparency ang dahilan kung bakit patuloy na nauulit ang mga kaso ng korupsyon. Napakasimple ng kanilang trabaho. Panikilin ang mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Pero kung itatago nila yung proseso, mauulit at mauulit ang nangyari dati. Hinihingan namin ang reaksyon dito ang ICI. Ang Malacanang naman hindi raw makikialam kung mananatiling pribado o isa sa publiko ng ICI ang kanilang mga pagdinig. Sa talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga bagong opisyal ng League of Vice Governors of the Philippines, binigyan din niya na dapat matapos na ang kasakiman at pang-aabuso sa kapangyarihan. Ladies and gentlemen, amidst the challenges affecting our institutions, we must remain firm, uncompromised, and united in fighting corruption. The unscrupulous abuse of power and greed must come to an end. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Nasa 4 na milyong pisong halaga ng party drugs ang nasamsam sa ikinasang raid sa Calamba, Laguna. 33 individual naman ang inaresto sa operasyon. Saksi, si John Consulta, exclusive. Kuha ito ng surveillance video ng NBI sa isang resort sa Barangay Pansol, Calamba, Laguna. Makikita ang mga nakaparadang sasakyan ng mga target sa loob ng resort. Kita sa CCTV ang umano'y subuan ng illegal na party drugs sa mga bisita ng isang lalaki sa isang birthday party. Nang makuha ang go signal, lumusob na ang mga tauhan ng NBI Dangerous Drugs Division at Organized and Transnational Crime Division. Tumambad sa sala ang droga sa ilalim ng mga upuan. May natagpuan ding kontrabando sa swimming pool habang may lalagyan ng kush sa kanilang lamesa. Sa ikalawang palapag, naabutan ng mga otoridad ang 2 Yemeni national na nahuli na pala ng NBI 3 taon na nakakaraan dahil sa pagbebenta ng party drugs sa mga bar sa Metro Manila. At dito naman sa kwartong ito, mga kapuso, ito, mayroong 2 nakadapa dito ngayon. Itong naka-plastic na yan, hinihinalang ecstasy.
At dito naman sa kama, yun mga kapuso, no? Yun. Yung naka-plastic ulit doon, ito ay hinihinalang kush. Noong Saturday, no, nakatanggap na informante natin na magkakaroon ng pad session somewhere in Laguna. We were able to locate, no, yung location. Kung napansin kasi natin na they were distributing drugs. So we started entering the premises, stop it from escalating. Nakita rin ng iba't ibang klase, kulay at korte ng droga tulad ng umano'y ecstasy, ketamine, cocaine, GHB o liquid ecstasy at kush o high-grade marijuana. Tinatayang nakakalaga ng 3 hanggang 4 na milyong piso ang mga droga. Bukod dito, may nadiskubre din ang NBI na ginagawa ng grupo sa party bago ang raid. Itong grupo na to, they like experimenting or concocting new drugs. Naghalo-halo nila yun. Yung mga naka-fake ng mga pinagagawa nila ay nagko-collapse. Nangingisay. Pinili ko po yung lahat po yun. So, tutusin, hirap ako magkaroon ng kaibigan. Mas dumadami friends ko pag mga party. Wala pang bentahan po dito. Wala po. Sa kabuuan, 33 ang inaresto sa operasyon ng mga kabataan. 25 sa kanila ang nagpositibo sa drug test. Dinala na sa Kalamba ang mga suspect para ma-inquest. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Inabot ng madaling araw ang plenary deliberation ng Kamara sa panukalang 625 billion peso budget ng DPWH para sa taong 2026. Naging mainit po ang debate ng mga kongresista bago tuluyang napagtibay ang proposed budget. Saksi, si Jonathan Andal. Dahil sa haba ng mga pila-pilang debate para sa budget ng ibang ahensya, pasado 1:30 na kaninang madaling araw na isa lang sa plenaryo ng Kamara ang panukalang 625 billion peso budget ng DPWH para sa susunod na taon. At sa gitna ng usapin kaugnay ng mga maanumalyang flood control projects ng DPWH, ipinunto ng isang mambabatas, hindi raw ba aprobado ni Pangulong Marcos ang pag-release ng pondo para sa unprogrammed appropriations. Ang unprogrammed appropriations ay mga proyektong mapopondohan lamang kung may sobrang pondo ang gobyerno. Ang approval ng over 4,000 additional infrastructure projects funded from unprogrammed appropriations, particularly in 2023 and 2024, ay lahat po yan para mapondohan from unprogrammed appropriations, kailangang aprubahan po ng Presidente. Yun As po well, ang the malinaw na distinguished na-establish sponsors natin. mentioned it is by authority. There was the delegated authority. Malinaw po sa batas. With due courtesy to the Approval Honorable of the President. Tino, we are now 2:51 a.m. Ang sponsor ng DPWH budget ang sumasagot para sa ahensya. Yes, of course, it will be approved by the Office of President, but through the Department of the DBM. Pero Kinwestiyon naman ni ML Party List Representative Leila de Lima kung bakit pare-parehong tig 50 million pesos ang presyo ng mga itatayo ng DPWH na multipurpose building sa iba't ibang rehiyon. Lahat po nito 50 million for each of these multipurpose buildings across various regions. Parang red flags po ito eh. yes po, there are identical or almost the same amount ang nakalagay. Kasi ho, may standard design sila, halos pare-pareha lang yon. Tanong pa ni De Lima, bakit mas mahal ang classroom na gawa ng DPWH na abot mahigit 3 milyon kumpara sa isang NGO na wala pang 1 milyon? So, definitely, resilient type na building, mas mataas ang cost rather than the ordinary building, design po. Pero bakit po lumalabas dun sa investigasyon sa Senate Blue Ribbon hearing sa Bulacan ng mga substandard or under design yung constructed sa 1st District of Bulacan from 2019 to 2025. So akala ko ba higher ang design? Yung mga kaso sa Bulacan is an isolated cases yun. Definitely, they do not follow the standard design ng DPWH.
3:30 na ng madaling araw natapos ang debate at lusot sa plenaryo ang budget ng DPWH. Ang 625 billion pesos na panukalang budget ng DPWH para sa 2026, kalahati ng naaprobahang budget para ngayong taon. Bumaba ito dahil pinaalis ng Pangulo ang lahat ng flood control projects maliban sa 15.77 billion pesos na halaga ng proyekto na may counterpart funding at pagbabantay mula sa ibang bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Nagsimula na po ang pagkukumpuni ng mga bahay sa probinsya ng Masbate na winasak ng bagyong Opong. 19 na residente ang namatay sa kalamidad at karamihan po sa kanila nabagsakan ng puno. Saksi si JP Soriano. Oh, in-expect na mangyayari yan. Sakit. Hindi ko matanggap. Hindi na napigilang umiyak ni Fe at ng kanyang partner na si Benji nang mamatay ang kanilang dalawang anak dahil sa bagyong Opong. Nabagsakan kasi ng puno ang kanilang bahay. Si Zaira, 2 taong gulang pa lamang, habang si Charmaine naman ang kanilang bunso na 1 kalahating taong gulang pa lamang. Kwento ng kanilang ina. Yung pagtanggal ko po sa ulo ko yung ano ng bahay namin, bubong. Nagsisigaw na po ako kasi inaangat ko po yung buong kasi yung 2 bata ko nandun sa loob. Tapos may pumunta po doon na bata na sinabihan ako na yung puno na nga po yun. Karamihan sa 19 na namatay sa Masbate dahil sa bagyo ay nabagsakan ng puno. Ang ilan naman nag-umpisa na sa pagkukumpuni ng kani-kanilang mga bahay. Mahigit 56,000 bahay ang winasak ng bagyong Opong. Problema pa rin sa probinsya ang supply ng kuryente, kaya lahat sila ay nakadepende muna sa mga rechargeable lamp at solar-powered na ventilador. Sa gitna ng mapait na karanasan sa bagyo, may naiwan itong tila naging pag-asa ng mga residente. Ang tinatawag nilang Tatay Roque, ang lalaking tinawid ang binabagyong kalsada at sinagip isa-isa ang ilang taga-barangay usap. Ligtas nga ako ni tatay, kinuha ko doon sa loob. Tagsan 2 o isa kong nabuntis na bata. Dinala kami doon sa kanila. Hawak-hawak ako niya. Hindi ko akalaon si tatay, maliit lang na tao pero nakayanan niya po kami. Pasalamat. Sabi ni Tatay Roque na mag-60 anyos na katiwala ng sementadong bahay, ipinagpaalam nila sa may-ari nito ang pagsundo sa mga kapitbahay. Salamat po ko sa Ginoo nga nakaligtas ang tao. Yan may nga nakatabang sa ko sila ha. Amo lang. Ang Philippine Air Force nagpaabot na rin ng tulong sa mga taga-Masbate. Nagpadala rin sila ng mahigit 1,000 family food packs. Sa Calayan, Cagayan, bakas pa rin ang pananalasa ng superbagyong Nando. Ang mga mag-aaral wala pa ring pasok dahil sa mga nawasak na eskwelahan, kagaya na lang ng Babuyan Claro Integrated School. 27 silid-aralan ang nasira rito. Naapektuhan din ang Kadinakan Elementary School. Sa Babuyan Claro Integrated School, tanging yung naiwan lang is yung semento. Yung bubong talaga is nalipad pati kasama na yung mga kahoy. Para magpatuloy ang pag-aaral ng mga estudyante, nagpatupad na sila ng Adopt a Class program. Dito mismong ang mga guro ang pupunta sa mga bahay at maghahanap ng ligtas na lugar kung saan maaring turuan ang mga bata. Mula rito sa Masbate at para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. May panawagan ng grupo ng mga private Catholic schools sa mga dati nilang estudyante na nadadawit sa isyu ng katiwalian sa gobyerno. Saksi si Sandra Aguinaldo. Sa pagtitipon ng Catholic education leaders, tinalakay ang iba't ibang pagsubok na pinagdaraanan ng private schools sa bansa, pati ang mga isyu na ikinagagalit ng marami, ang katiwalian sa paggamit sa pera ng bayan. Punto ng Catholic Educational Association of the Philippines o CEAP, na gamit na lang sana sa edukasyon ng mga bata ang pondong nasayang sa mga maanumalyang proyekto ng gobyerno. Gano'ng karaming eskwelahan ang improve mo ang facilities about addressing malnutrition of our school children, ganyan, hunger. Di ba? Yung mga pera sana na gamit dyan pero napunta lang sa kamay ng ilang
mayayaman. Nagbalik tuloy sa alaala ng grupo na ang mga sangkot sa katiwalian dati ring mga naging estudyante na ang ilan daw mula rin sa Catholic schools. Panawagan nila sa mga ito, Come home to your schools and university to rekindle the spirit of truth, decency, social justice. Nakakaya naman kayo kung Catholic school graduate kayo tapos nagko-corrupt kayo kasi you're living lives contrary to the very essence of the values that we have taught you in the schools and universities. But we want to recognize as well many of our alumni who are heroes, good and great public servants. bahagi naman daw ng pagtuturo sa mga eskwelahan ang kabutihang asal at pagiging responsableng miyembro ng lipunan. Pero makabubuti raw kung mabibigyan diin pa ito sa mga paaralan. Pero paalala nila, hindi lang naman eskwelahan ang humuhubog sa isang estudyante. Nariyan din ang pamilya at komunidad. Sa kanilang National Convention sa Pasay City, tinalakay din ang mga problemang kinakaharap ng mga private schools ngayon, gaya ng pagbaba ng enrollment dahil sa mahirap na buhay at paglipat ng private school teachers sa government schools dahil sa mas mataas na sahod. Ilan sa panukala nila, palawakin ang private school scholarship program para makadiscount sa tuition fee maging ang elementary students. Dagdagan din daw sana ang subsidiya para sa mga sweldo ng private school teachers. Nasa mahigit 2.2 million ang nag-aral sa private schools noong school year 2023 to 2024. Sana matulungan kami for the survival of our private schools. Kasi kailangan ng buong bansa yan. So isasabi namin, complementarity and partnership. Kailangan ng buong bansa ang public at saka private schools. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Iginit ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na walang katotohanan ang mga alingas-ngas ng kudeta laban sa Administrasyong Marcos. At kasabay nito, tiniyak ng hukbong sandatahan na nananatiling buo ang kanilang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Saksi, si Chino Gaston. Ang AFP na mismo ang nagsabi, may nagpapakalat daw ng maling impormasyon ukol sa umunoy kuplat laban sa administrasyon. This is an outright lie and a dangerous attempt to poison minds, weaken the chain of command, and sow division between the Commander-in-Chief and the Armed Forces. The Armed Forces of the Philippines remain steadfast in our loyalty in the Constitution and is fully committed to defending the Republic, not betraying it. Ang alingas-ngas ng kudeta na pag-usapan din daw sa executive session ng mga senador at ng National Security Council at ang National Intelligence Coordinating Agency o NICA, sabi ni Senador Ronald Bato de la Rosa, pero di siya nagbigay ng detalye ukol dito. Mahirap na. Ang giit ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr., walang katotohanan ang mga alingas-ngas na ito. Walang nagbalak sa AFP. Maraming nagdadasal na may nagbalak sana. Pero walang nagbabalak sa AFP. Nakipagpulong pangaraw ang mga miyembro ng Association of Generals and Flag Officers kay Pangulong Marcos kasamang ilang panggrupo. Nangyari yan noong September 19. Ilang araw bago ang mga kilos protesta noong September 21 na nauwi sa karahasan. 10 grupo nagpunta doon. Yung mga retiradong nasabi na lihis ang kanilang pananaw na tumatawag ng activities or actions that border on defying the Constitution or violating the Constitution, yan ay hindi sinusuportahan ng karamihan ng ating retirado, including the AGFO, which is composed of more than 1,000 officers. Kung merong mang nagpopondo para sa mga nananawagan ng pagtiwalag ng militar, may babala ang ilang opisyal ng AFP. We will not take this sitting down. When people will start to give out fake news, misinformation, disinformation, malinformation on a false premise that the AFP could not perform its mandate, armed rebellion, we will check on that and see what could be the appropriate action. Ayon sa palasyo, nananatili ang tiwala ng Pangulo sa AFP. Sila po ay mananatiling matatag at ang kanila lamang na ipasusunod ay kung ano po ang sinasabi ng konstitusyon.
At lahat naman po tayo, hindi lamang po ang kasundaluhan, ang galit sa korupsyon. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Nakapasok na po sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang low-pressure area na binabantayan ng Pag-asa. May tsansa pa rin itong maging bagyo kung sakali tatawaging bagyong Paulo. Huling namataan ng LPA sa layong 1,095 kilometers silang ng southeastern Luzon. At sa latest outlook ng Pag-asa, posibleng lumapit at tumawid sa Luzon ang LPA. Base naman sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng mga pag-ulan bukas sa Mimaropa, Bicol Region at Calabarzon. At sa hapon, uulanin naman ang Central at Southern Luzon pati na Bicol Region. Uulanin din ang Visayas at Mindanao. Malalakas ang buhos ng ulan lalo na sa ilang bahagi ng Panay Island, Negros Island Region, mga lalawigan sa Samar, Northern Mindanao at sa Caraga. At pati sa Metro Manila, posibleng ulanin ulit bukas. Bago sa saksi mga kapuso, niyanig ng magnitude 6.7 na lindol ang Bogo City sa Cebu alas 10 ngayong gabi. At ayon sa PHIVOX na itala ang Intensity 3 sa bayan ng San Fernando, Cebu at Intensity 2 sa Lawang, Northern Samar. Naramdaman din ang lindol sa Masbate. Tumaas ang public satisfaction rating ni Pangulong Bongbong Marcos base sa pinakabagong survey ng Social Weather Station sa SWS. Base sa survey na isinagawa nitong June 25 hanggang June 29, nakakuha ng positive 10 net satisfaction rating ang Pangulo. Mas mataas yan ang 20 puntos kumpara sa negative 10 na nakuha ng Pangulo nitong Abril. At base rin sa survey, 46% ng mga Pilipino ang nasiyahan sa pagganap ng Pangulo sa kanyang tungkulin. 19% ang undecided o hindi makapagpasya at 36% ang dissatisfied o hindi nasiyahan. 1,200 Pilipino na nasa hustong edad ang sumagot sa survey. Meron po itong margin of error na plus-minus 3%. Masayang nakasama ni Miguel Tan Felix ang kanyang fans para sa isang post-birthday celebration. At noong isang linggo ay pinagdiwang ni Miguel ang kanyang ika-27 kaarawan. Kababalik lang ng Kapuso actor mula sa kanyang solo backpacking trip sa 3 bansa sa South America. Namasyal si Miguel sa Peru, Argentina at Brazil. Ito raw ang kanyang regalo sa sarili, imbes na bumili ng mamahaling relo. Dami kong cities na napuntahan, nakadalawang Wonders of the World ako, yung Machu Picchu, pati yung Christ the Redeemer. So, very grateful ako sa trip na to. Special din siya sa akin dahil first time ko mag-celebrate nga ng ako lang mag-isa, nasa ibang bansa, hindi kasama yung family. And maganda, dami ko rin natutunan sa trip na to actually. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.